Dapat sana dito rin ako nakatira. Pero hindi ko inakala, 18 taon na ang nakalipas, nagiganti ang nanay ko sa tatay ko. Sinabi na ako at hindi na napalayo. Hanggang noong mga nakaraang araw, bago siya namatay dahil sa malamang sakit. Saka lang niya sinabi sa akin ang totoo. 1-1. Susan Hay. Isa lang ang anak na babae. Pero 18 taon niyang pinalaki ang anak ng iba. Ngayong bumalik ako sa pamilya Su, ipaghihiganti ko ang nanay ko. Paalisin ko ang Peking Hires at pamilya niya sa pamilya Su. Hello. Nandito na ako. Sige, 1-1. Babalikan kita agad. Uwi tayo sa pamilya Su. Sage, Boss Su. Linlin, kung hindi ka namatay, hindi mo kaya ipakikilala sa akin si 1-1? Ang tigas ng puso mo. Ito ang kapalit ng lahat ng ginawa mo. 1-1. Sorry. Hoy, Dukha. Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Yaw, okay ka lang? Alam mo ba kung sino ang nilalabanan mo? Hindi mo siya dapat ginugulo. Magdapa ka at tunasan mo. Baka patawarin kita. Bakit ka ganyan? Ikaw ang may kasalanan, nasunog mo ako. Wala naman akong sinabi, humingi na nga ako ng paumanhin. Bakit hindi ka tumigil? Ako ang hindi tumitigil. Nasira mo ang damit na binili ng tatay ko para sa akin. Limited edition pa yan. Kahit ibenta mo ang buhay mo, hindi mo yan mababayaran. Malinaw naman na ikaw sumalpok, hindi mo pa nakita. Bakit ako ang magsusorry? Dapat ikaw ang humingi ng paumanhin. Ano? AME. Mga probissyana tulad niya, dapat turuan ng leksyon. Hawakan niyo siya. Sage. Ano yan? Ano ang gagawin nyo? Pwede kitang bayaran, pero kailangan humingi ka muna ng paumanhin. Kaya mo babayaran, Dukha? Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Nagalit ka pa sa panganay na babae ng pamilya Su. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Panganay na babae ng pamilya Su. Iyan pala ang peking kapatid kong babae. 1-1, anak ng kabit niya. Sa ibang lalaki. Para lang magiganti kay Susan Hay noon. Ngayon, ang nakakaalam ng siketong ito, ikaw lang. Nanay. Ikaw si Suyaw. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hoy, kahit alam mo kung sino ako, walang makakapigil sa akin ngayon. Ganito ba ang ugali ng pamilya Su sa Jiangsheng? Ganito ba ang pagpapalaki ni Susan Hai? Ang pangalan ng tatay ko, ikaw lang ba ang may karapatan banggitin? Hoy, tatay. Yaw, nakauwi ka na ba? May sorpresa ako para sa'yo at ipakikilala ko ang isang tao. Sige tatay, nasa bahay na ako. Alam siguro ni tatay na malapit na ang birthday ko. Inihanda na niya ang regalo para sorpresahin ako. Yaw, bakit ang saya-saya mo? Inihanda na ni tatay ang birthday gift ko at sinabi niya na ipakikilala niya sa akin ang isang importanteng tao. Talagang tunay na anak mayaman ng pamilya Su. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Espesyal na regalo sigurado yan. Kuya Yao, hawakan mo siya. Pagkatapos kong gupitin ang buhok ng probinsyanong ito, uwi na tayo. Ito ang kapalit ng paghamon mo sa akin. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa isang bisita? Ano? Putangina mo. Alam mo ba si Boss Su? Ang paboritong anak niya si Yaw, ang damit na ito, ay ipinagawa niya sa isang internasyonal na tanyag na designer, na espesyal na lumipat papuntang Jiangcheng para magdisenyo para sa kanya. Nag-isa lang ito sa buong mundo. Isang uri lang, at hinawakan mo pa. Hindi ko ginawa. Nagdadahilan ka pa, suntukin ninyo siya. Akala ko ba ang pamilya Su ang pinalaking prinsesa? Ay ganito ka bastos, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamataas. Bilisan mo. Gusto ko nang makita si Linlin at ang anak ko. Sage Boss Su. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi sa ginawa mo. Hindi kita kailanman patatawarin. Sino ka ba? Kailangan ko ba ang kapatawaran ng isang probinsyano? Paborito ni Boss Su si Yaw. Kung mapapasaya ko si Yaw at mapapakasalan ko siya agad, masaya ang mga magulang ko. Sa ganon, hindi lang maiwasan ng pamilya Wang ang pagkalugi. Kung hindi, makakasali pa kami sa mga kilalang pamilya sa Jiangcheng.
Humarap ka pa sa aming yaw-yaw. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Kuya Yao, pagbalik ng tatay ko, papakasalan ko siya. Pagsikapan natin ang ating mga plano. Si Xiao-Yao, kahit na kami ay. Yao Yao, ano ang ginagawa mo? Tamang-tama ang pagdating ninyo. Halika't tingnan ninyo ito. Mali ang inyong mga kalkulasyon. Ako ang tunay na anak ni Susan Hai. Lin Wan. Sinasabi mong ikaw ang anak ni Boss Su. Ano naman si Yao Yao? Sa tingin ko, nababaliw ka na. Nangahas ka pa mapanggap bilang ang unang anak na babae. Ikaw, hamak na babae, angahas ka pang magpanggap bilang ako. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Akala mo makakalusot ka sa ganito? Sasabihin ko sa iyo, ako ang unang anak na babae ng pamilya Su, si Su Yao. Sino ang nakaalam? Sa ginagawa ninyo, hindi kayo patatawarin ng aking ama. Yao-Yao, paano mo siya gustong asikasuhin? Ako na ang bahala. Huwag mong gumihan ang iyong mga kamay. Hindi ba niya sinabing anak siya ng aking ama? Tatawag ako sa kanya ng video agad para mabuking ang kanyang kasinungalingan sa harap ng lahat. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Anong nangyari, Yao Yao? Tatay, may ipapakita ako sa iyo. Kilala mo ba ang taong ito? Yao Yao, sino ito? Hindi ko siya kilala. Sige Yao Yao, hintayin mo ako sa bahay, sandali lang. May malaking sorpresa ako para sa'yo. Sage, Malaking sorpresa, siguradong super birthday gift ang inihanda para sa akin. Hindi pa kami nagkikita ng tatay, normal lang na hindi niya ako nakilala. narinig ng lahat, ang taong ito ay nagpanggap bilang ako. Nahuli na nga, ayaw pa rin aminin. Nagtangka pang tumawag ng video para mapahiya ang sarili. Ito ang kapalit ng paglaban sa akin. Sasabihin ko sa iyo, hindi ko tatanggapin na patawarin ka ng tatay. Ano ba ang sinasabi mo? Nagloloko ka pa rin. Tatay, tulungan mo ako. Baka naman totoo ang sinasabi niya? Ano? Gusto mo bang lumuhod sa harap ko ang iyong amang hamak para makiusap? Ano? Wanwan, nasaan ka? Papunta na ako dyan. Dahil mahilig ka sa pagmamatigas ng ulo, pipirahin ko ang iyong lalamunan. Para hindi ka na makapangloko pa. Magdudusa ka rin sa huli. Ano ang tinititigan mo? Kung tititigan mo pa, bubunutin ko ang mga mata mo at sisirain ko ang iyong mukha. Aray, Ang lakas ng loob mo, hinahamon mo si Yao Yao. Yao Yao, ibalik mo iyan. Regalo iyan ng nanay ko sa akin. Hawakan niyo siya. Kung ganyan ka ka-attached sa basag na batong to, wasakin ko to. Huwag. Pakiusap. parang nakita ko na, tong jade pendant na, to. Peres tong jade pendant, isa'y may ukit na Su. Ito naman para sa ating si Wanwan. Halika. Labing-walong taon na. Sa wakas, makikita ko na ang anak kong si Wanwan. Parang nakita ko, tong pendant sa tatay mo. Ano? Pendant to ng katay ko. Naalala ko nung huling punta ko sa'yo. Tinitignan to ng tatay mo, parang napakahalaga. Baka, siya nga talaga. Anong ginagawa nyo? Magnanakaw ka pala, kaya pala nandito ka. Sa harap ng bahay namin, nananakaw pala. Magnanakaw ka pa sa pamilyang Su, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ikaw talaga ang una sa kasaysayan. Pero itong jade pendant. Sabi ng nanay ko, isa't isa sila ng tatay ko dati. May ukit na awan dito, binigay ito sa akin ng tatay ko nung 3 taon ako. Ako talaga ang anak ni Susan Hai. Ikaw na nagsabi. Sino ka ba? Said. Kung ganyan ka ka-attached sa pendant na to, Wasakin ko to. huwag, pakiusap, ibalik mo. Kahit anong gawin ko, basta ibalik mo. Sage. Lumuhod ka, magsorry ka ng todo. Ibibigay ko sa'yo. CJ, luluhod ako. Bakit? Sabi mo ibabalik mo. Pag lumuhod ako. Bakit? Ninakaw mo pa sa tatay ko. Tapos sasabihin mong sayo, gusto mong mamatay.
Bakit biglang ang puso ko? Parang nahihirapan huminga. Boss Su, pang traffic sa unahan. Sa tabi na lang tayo. Lalakad na lang ako. Huwag nating patagalin si Wanwan. 18 taon na akong hinintay ni Wanwan. Simula ngayon, gagawin kong pinakamasayang anak mayaman si Wanwan. Suyaw, magsisisi ka. Ako talaga ang tunay na anak ni Suzenhai. Sige, hihintayin ko na pagsisihan mo ako. Tumigil ka. Yaoyaw, ano ba ang ginagawa nila? Gusto mo pa bang pagsisihan ko? Eddie, papagsisihan kita muna. Bakit mo pa ako nakilala? Yaoyaw, ano ba ang ginagawa mo? Papa, Tito, Hindi ba sinabi ko sa inyo na hintayin niyo ako sa bahay para salubungin ang mahalagang bisita? paumanhin, Tito. May nangyari kay Yaw dito. Tinutulungan ko siya ngayon. iskwatera lang ito. Hindi lang niya sinira ang limited edition kong damit, minura pa niya ako. Ninakaw pa ang gamit mo. Talagang paparusahan ko siya. Ang tapang mo. Patang anak ko, hinahamon mo. Ganito ba ang presidente ng corporation? Hindi malaman ang tama at mali? Hindi mo nang alamin ang katotohanan? Lele, paano ako, si Suzenhai, gumagawa ng mga bagay? Hindi mo kailangang magturo. May mahalaga akong gagawin ngayon. Wala akong oras sa'yo. Yaoyaw, plano ko sana. Pag uwi, bigyan ka ng sorpresa. I-anunsyo na bumalik na ang kapatid mo. Papa, ano ibig mong sabihin? Et ko ito. Ano ba ang sinasabi mo? Paumanhin, Yaoyaw. Kasalanan ko. Nang ipanganak ka namin ng nanay mo, ang nanay ng ate mo. Para magiganti sa akin, dinala niya si Wanwan ng gabing yon. Hanggang kamakailan lang nang siya'y mamatay, sinabi niya sa akin ang katotohanan. Para mabayaran ng ate mo, espesyal akong umuwi ng maaga para sunduin siya. Pero ngayon, biglang hindi na siya makontak. Hay, tingnan niyo ang larawan. Maghanap tayo sa paligid. Huling nag-contact sa akin, nasa harap ng subdivision. Papa, nandito ako. Papa, ako si Linwan. Paano mo mapapatunayang ikaw si Linwan? Mayroon akong jade pendant. Papa, paano siya magiging at ko? Ang dumi at baho niya. Wala man lang angking klase ng isang suheres. Tama ka. Tara na. Maghiwa-hiwalay tayong maghanap. 18 taon kong pagkukulang sa kanya. Ibibigay ko ang lahat ng pinakamaganda para sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, magkita-kita tayo sa bahay. Sage, Papa, doon po kayo maghanap. Kami naman dito. Matanda kang gago ka. Kung ibibigay mo ang lahat sa kanya, ako. Hindi ko inaasahang tunay kang anak niya. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, ang maling pagkapanganak mo. Pero Yaw, kung malaman ng tatay mo, ang ginawa natin sa kanya, wala tayo. Anong takot? Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ako. Sage, Anong balak ninyo? Siyempre, ibabalik kita sa minamahal mong Su family. Huwag mong isipin na dahil sa Peking Jede, magiging suheres ka. Kahit harapan mo siya, hindi ka niya nakilala. Gaano ba talaga niya kamahal? Pagkaraan ng ilang araw, sasabihin kong pumunta ka sa Su family. Ito ang bigay ni Miss, kainin mo na. Hoy, bumangon ka. Maagang nag-utos si Young Miss kahapon na magbuhat ka ng gamit. Bilisan mo. Hay naku. Wanwan, menu.
Kahit sa almusal, ikaw ang laman ng usapan ng katay ko. Nakakainis ka talaga. Yaw, ikaw ba yan? Tatay, ako si Wanwan. Tatay, Yaw, ikaw ba yan? Tatay, okay lang ako. Lalabas na ako. Kung ulitin mo to, lulunurin ko ang lalamunan mo. Magpakilala ka pa. Ibalik mo. Ibigay mo sa akin. Wala kang maiisip na kahit anong alaala. at itong kalahating jade, balang araw. Ipapakita ko kay Suzenhai ang katotohanan. Babalik ako sa Su family. Ayusin niyo ang CC ng villa bukas, baka kasi. Wala tayong mahanap na impormasyon tungkol kay Wanwan. Sech, Boss Su. Hindi niya ako pinabayaan. Tatay, pasensya na po. Anong nangyari, Yaw? May balita na ba kay ate? Kasi kahapon, dumating si At. Sinabi ko sa kanya, dahil nasa Su family ka na, dito ka na lang. Araw-araw kang hinahanap ni tatay. Kalimutan mo na ang hirap sa probinsya. Nagalit siya. Sabi niya, Kinakahiya namin siyang galing sa probinsya. Hindi na raw siya babalik sa Su family. Ito ang ibinigay niya sa akin. para ibigay sa'yo. Kasalanan ko lahat. Hindi niya ako patatawarin. Wanwan. Alam mo bang hinanap kita ng 18 taon? Sa wakas nakita rin kita, hindi ko inaasahan. Kasalanan ko. Pinahirapan kita. Tumawag ng mga tao, magpadala agad ng mga tao para hanapin siya sa buong lungsod. Bantayan ang lahat ng istasyon ng bus at paliparan. Kahit baligtarin ang buong lungsod. Kailangang mahanap siya. Opo. Tatay, huwag kang mag-alala. Mag-aayos din ako ng mga taong hahanap sa kanya. Baka bigla lang naisipan ng ate pagbalik niya. Kakausapin natin siya ng maayos. Huwag mo siyang takutin. Nandyan lang si Linwan sa tabi mo. Hanapin mo. Ipahanap ko sa buong mundo, hindi niyo pa rin siya mahahanap. Sinabi ni Miss Su, kailangang matapos sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos kumain, punasan ang sahig ng basement ng 3 beses. Kung hindi malinis, huwag nang kumain. Sinong nag-utos sa'yo na mag-isip na masama at magtago ng litrato? Sabihin ko sa'yo, ito ay aral lang. Kung muling magkakaroon ka ng ganoong pag-isip, itatapon kita sa abandonadong pabrika, kasama ng mga daga. Para hindi ka na muling makakita ng araw, hindi na muling makita si tatay. Bakit madalas pumunta si Yaw sa basement kamakailan? Miss Su. Tatay, Kung malaman ni tatay na nandito siya, wala tayong magandang kahihinatnan ang kaligtasan ng anak mo. Hindi ko rin masisiguro. Suyaw, tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging masaya. Mula ngayon, araw man o gabi. Kailangan mong iswot ito. Bukas, bibigyan kita ng bagong trabaho. Kung makita ni tatay ang mukha mo, siguradong magdududa siya sa akin. Sa oras na yon, hindi ka rin magiging maayos. Pero sa kasalukuyang itsura mo, kahit harapin mo si tatay, Iyak na hindi ka niya kikilalanin. Pagkatapos ng lahat, sino ang mag-aampon ng isang halimaw na puno ng peklat bilang anak? Tama, mabait ka. Maging masunurin. Maaari pa kitang bigyan ng ilang araw upang mabuhay. ito ang gamot para sa pamamaga.
Kunin mo. Ito ang tinapay, ninakaw ko ito mula sa kusina. Kumain ka na. Huwag mong sasabihin kay Miss Sue, wala akong magawa. Binigyan niya ako ng 50,000 piso. Sinabi niya na kung hindi ko susundin ang kanyang mga utos. Tatanggalin niya ang aking anak sa kumpanya. Kakasal lang ng anak ko, hindi siya dapat mawalan ng trabaho. Inang Zhang, maaari mo bang sabihin kay tatay? Sabihin mo na nandito ako, hindi ako umalis, ako ang kanyang anak. Mayroon akong jade pendant, mapapatunayan ko, mayroon akong jade pendant. Hindi pwede, hindi pwede. Naglagay ng CCTV si MS sa pintuan. Kapag lumapit lang ako sa sala, malalaman niya agad. Huwag mo akong sisihin, wala akong magagawa. Kahit ang mga kasabwat ay may mga hirap na hindi maiiwasan, pero ang aking tunay na ama ay hindi alam na nandito ako sa kanyang bahay. Nabubuhay na mas masahol pa sa isang daga. Bibigyan kita ng pagkakataong makita siya. Isuot mo ito mula ngayon. Ikaw ay ang pamangkin ni Jiang Ma na si Awan. Pumunta rito sa pamilya, para tumulong sa paglilinis. Kapag tinanong ka ni tatay kung ano ang pangalan mo, Sabihin mo na ikaw ay si Awan. Kung magkakamali ka ng isang salita, lalaliman ko pa ang mga galos sa mukha mo. Ikaw ang pamangkin ni Zhang Ma. Ano ang pangalan mo? Ano ang nangyari sa kamay mo? Hindi mukhang bagong galing sa probinsya, mukhang may sugat. Ako si Lin. Atay, siya ay si Awan. nadapa siya nung bagong dating mula sa probinsya, nasugatan ang kamay. Kaya mukhang nakakatakot. Pero nahirap na siya gawin lamang. Gagaling din yan sa ilang araw. Ano ang nangyari sa peklat sa pulso mo? Nadapa din ba? Ang jade pendant na ito ay ipinagawa nung ikaw ay 1 buwan pa lang. Espesyal na ipinagawa sa isang matandang manggagawa. Kapares ng suot ni Wanwan. Pero ang nakaukit dito ay ang karakter ng Su. Awan, halika rito. Bosu, Nakita mo na ba ito dati? Ang anak kong babae ay may kaparehong jade pendant, iba lang ang nakaukit na karakter. Nung nasa probinsya ka, nakakita ka na ba ng ganitong jade pendant? meron ako. Tatay, ito ang pangako mo para sa ate. Bakit mo ipinapakita sa katulong? Kung magnakaw ang may masamang hangarin, paano natin makikilala si ate sa hinaharap? Awan, maglinis ka na sa kwarto sa itaas. Hindi mo ba nakikita na abala si tatay? Huwag mong istorbohin ang samahan naming mag-ama. Naku, nasira na naman ni Suyaw. Sa susunod na makita ko si Suzenhai, Dapat makita niya ang jade pendant na ito. Tatay, kanina, sa kwarto ni Awan, nakita ko ito. hindi ba ito ang jade pendant ni Ot? Baka siya nga si At. Bakit nasa iyo ang jade pendant na ito? Sino ka talaga? Anong balak mo? Bakit mo ginaya ang aking anak? Hindi itong jade pendant, peke ito ni Suyaw. Tatay, ako ang anak mong si Linwan. May jade pendant ka na ibinigay sa akin, may nakaukit na Awan. Nakatago ang jade pendant na iyon sa ilalim ng kama sa basement. Ako talaga ang anak mo. Nagsisinungaling siya, tatay. Gusto lang niya ang yaman natin. Kaya peki ang pagkakakilanlan niya. Tingnan mo ang peklat sa mukha niya. Baka nagnakaw dati, kaya siya pinagbuhatan ng kamay. Isang maloloko lang siya. Manloloko ka. Nagsisinungaling ka pa. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa sala. Kapag binanggit mo pa ang pangalang Wanwan, palalayasin kita sa pamilya Su.
Mas masakit ang sampal ng sariling ama kaysa pang-aabuso ni Suyaw. Itutuloy mo pa ba ang paghahanap sa ama? Sa amang itong bulag? Karapat-dapat ba? Ito ang nakuha kong recording kagabi. Si Suyaw. Nabulunan sa pag-usas sa kaibigan niya. Sinabi niyang ikinulong ka. Binuhusan ng lugaw ang mukha mo. Halika, itago mo ito. Baka makatulong ito balang araw. Tangang-tanga talaga si Linwan. Nakulong sa basement, gusto pang magpakatotoo. Nung binuhusan ko ng lugaw, sumigaw siya parang pinapatay na baboy. Karapat dapat sa kanya. Maghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Sasabihin kong nawala siya. Para makalimutan na siya ni tatay. Sa amin na mapupunta ang lahat ng ari-arian ng pamilya Su. Tita Zhang, Bakit mo ako tinutulungan? hindi ba dati tinutulungan mo si Suyaw? Nalaman ng anak ko, pinagalitan niya ako. Sabi niya, kung tutulungan ko pa si Suyaw, maghihiwalay na kami. Naisip ko na rin. Kapag nagkamali, dapat harapin ang kahihinatnan. Hindi ko ibebenta ang konsensya ko para sa pera. Itago mo na, baka makita niya. Aalis na ako. Anong pinag-usapan ninyo ni Tita Zhang? May masamang balak ka na naman? Wala naman. Nagdala lang ng pagkain si Tita Zhang. Huwag mong subukang magloko. Kung hindi, magdudusa ka. Halongkatin ninyo ang buong lugar. Hindi ako naniniwala na hindi ninyo mahanap ang sekreto niyang itinatago. Ano ang gusto mo? Huwag na kayong maghalungkat, wala naman dito. Kapag pinipigilan mo ako, lalo akong gugustuhin maghanap ngayon. Hanapin ko ang sikreto mo at sisirain kita. MS Su, tinawag ka ni Boss Su sa sala. May mahalagang sasabihin daw sa'yo. Parang tungkol daw sa clue para kay MS Lin. Swerte mo. Pagbalik ko, pag-usapan natin to. Huwag kang mag-alala, bantayan ko si MS Su. Kapag may kilos siya, sasabihin ko sa'yo. Nga, delikado kanina. Ilipat mo na agad yung voice recorder. Tiyak babalik si Suyaw para hanapin yun. Alis na muna ako. Ito na lang ang pag-asa ko. Halongkatin ninyo ang lahat dito. Lalo na yung mga lumang kahon. Hindi ako naniniwalang hindi ko mahahanap ang itinatago ng babaeng to. Ano ang ginagawa ninyo? Tigil! Ano ang gusto ninyo? Wag! Mga gamit ni Suyaw to. Wala ang hinahanap ninyo. Ano ba? Bitawan mo yan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ba ang hinahanap niyo rito? Atay, may daga daw sa basement. Kaya pinapunta ko ang mga bodyguard para linisin. Para hindi magkaroon ng dumi sa bahay. Linisin ang daga? Kailangan bang gawing magulo? Yaw-yaw. May tinatago ka ba sa akin? Tatay, hinahalungkat niya ang itinatago ko. Natatakot siyang mabunyag ko ang tunay niyang pagkatao. Natatakot siyang malaman mong ikinulong ako rito. At binuhusan ng mainit na lugaw ang mukha ko. Ano ang tawag mo sa akin? Tatay, Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya ako. Gusto niyang sirain ang tiwala mo sa akin. Ano ito? Laoli, pumunta ka sa bahay. Yenhai, huwag kang magpanik. Naalala ko noong bata si Wanwan, may malinaw na marka. Sa likod ng kanang tenga niya, may maliit na nunal, parang butil ng bigas sa bandang ibaba ng tenga. Tingnan mo kung meron si Awan. Lao Xiao, tawagin mo si Wanwan. Sej, Boss Su.
Wanwan, ilabas mo ang kanang tenga mo. May itatanong ako sa'yo. Papa. Malamig na ang panahon, may ubo si Awan. Binigyan ko siya ng bupanda. Takpan ng tenga para hindi pasukin ng hangin. Miss Su, tingnan ko lang ang likod ng tenga niya. Hindi naman siya lalamigin nito. At saka, importante ang markang ito para mahanap si Wanwan. Tito Lee, mas mabuting mag-ingat tayo. Baka lumala ang ubo ni Awan at mahawa pa tayong lahat. Kahit katulong lang siya, hindi naman maganda na magkasakit siya sa simpleng bagay. Wanwan. Iulat mo rin ang kaliwang kamay mo. Tingnan ko ang pulso mo. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay ko. Ano ba ang ginagawa mo? May sugat na ang kamay ni Awan, ang lakas mo. Wanwan. Ikaw nga si Wanwan. Papa, ako si Wanwan. Ako ang anak mo. Mayroon akong birthmark na sinasabi mo at saka mayroon akong jade pendant. Papa, maraming tao ang may birthmark na iyan. Hindi yon patunay. Gusto lang niyang magpanggap bilang ate ko. Gusto lang niyang kunin ang mga bagay ko. Wanwan. Tignan ng papa ang mukha mo. Bakit ganyan ang mukha mo? Papa. Si Suyaw, binuhusan niya ng mainit na lugaw ang mukha ko. At ikinulong ako sa basement, tinapay lang ang binibigay sa akin araw-araw. Para hindi niya ako makilala sa iyo. Sinira pa niya ang mukha ko. Huwag mo akong pagbintangan. Ikaw ang nagkamali. Ikaw ang nagbuhos ng lugaw sa mukha mo. Anong kinalaman ko? Ikaw, Yenhai, tingnan mo, sa kanang likod ng tenga niya. Mayroon nga butlig na kasing laki ng butil ng bigas. Nasa ibaba mismo ng tenga. Eksakto ang sinabi ko dati. Siya nga si Wanwan, sigurado na. Ikaw nga si Wanwan. Wanwan. Papa, pasensya na sa'yo. Hindi dapat hindi kita nakilala ng papa. Hindi dapat kita sinaktan at pinagdaanan mo ang hirap. Mali ang papa. Patawarin mo ang papa, pwede ba? Papa, hindi kita sinisisi. Gusto ko lang sana nakilalanin mo ako. Gusto ko lang umuwi. Hindi ito totoo. Hindi siya si Wanwan. MS Su. Hindi mo lang dinaya si Zenhai. Sinaktan mo pa si Wanwan. Sobra ka na talaga. Zenhai. Hindi mo na dapat siya palampasin. Suyaw. Ano pa ang masasabi mo? Boss Su, may sasabihin ako sa iyo. Isang bagay na itinago ko sa loob ng 18 taon. Kailangan ko nang sabihin sa iyo ngayon. Ito ang naiwan ng nanay ni Linwan noong araw. Nay Linlin. Plano niyang nakawin at palitan si Suyaw. Maghiganti sa iyo. Pero nang pumunta siya, hindi sinasadya niyang narinig na hindi pala anak mo si MS Suyaw. Anak siya ng iyong asawa at ng ibang lalaki. Kaya't dinala ni Nanay Linwan si Linwan at bumalik sa probinsya. Wala kang tunay na anak. At bantaan ako na kung sasabihin ko ito, papatayin niya ako at ang pamilya ko. Ang huling sinabi ni MRS Linlin, kung gusto ni Wanwan na bumalik sa pamilya Su, saka ko lang dapat sabihin ang katotohanan. Kaya pala ang anak kong hinanap ko sa loob ng 18 taon. Napakarami ng hirap na pinagdaanan. Samantalang ang anak ng kaaway, ang itinuring kong tunay na anak. Nagkamali ako, Ama. Bulag ako, Ama. Lahat ng ito kasalanan ko. Wanwan, alam kong nagkamali ako, Ama. Tatay, tumayo ka. Hindi kita sinisisi. Tatay, nagkamali ako. Hindi ko dapat dinaya ka.
Hindi ko dapat inapi si Wanwan. Patawarin mo ako, okay? Magiging mabuting tao na ako. Hindi na ako magkakamali. Ang mga pagkakamali mo, ikaw ang dapat managot. At isa pa, hindi ka anak ko. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung wala ka, ako pa rin ang anak ng pamilya Su. Ako pa rin ang minamahal ni tatay. Dahil sa babaeng ito, papatayin kita. Suyaw. Huwag kang mapadalos-dalos. Kung may galit ka, sa akin mo direkta. Huwag mong saktan si Wanwan. Ayoko lang talagang umalis sa pamilya Su. Sino man ang humarang sa akin, papatayin ko. Suyaw, magising ka. Nagkamali ang nanay mo. Hindi mo na dapat ituloy ang pagkakamali. Wala akong kasalanan. Gusto ko lang manatili sa pamilya Su. Anong kasalanan ko? Lahat ng ito, dahil kayo ang pumilit sa akin. Yao, tignan mo ito. Ang kite-kite mo noong bata ka pa. Ang bait-bait sa iyo ni Bosu. Paano mo siya nagawa ng ganito? Tumigil ka na, huwag mo nang ipilit. 18 taon na. Itinuring kitang tunay kong anak. Binigyan kita ng pinakamagandang buhay. Pero ito ang ginawa mo kay Wanwan. Ikulong sa piitan, lagyan ng mainit na lugaw ang mukha. Napakalupit mo. Pa, nagkamali ako. Nagkamali ang nanay mo. At lalo ka ring nagkamali. Alam mong tunay kong anak si Wanwan. Pero ginawan mo pa siya ng masama. Walang pumilit sa'yo. Ikaw ang pumili. Mula ngayon, hindi ka na anak ng pamilya Su. Bukas, ipapadala kita sa boarding school sa probinsya. Hanggang sa maintindihan mo ang iyong pagkakamali. At ang perang iniwan ng nanay mo, ibibigay ko lahat sa charity. Wala kang makukuhang kahit piso. Pa, hindi mo pwedeng gawin to. 18 taon kitang pinagsilbihan. Ilang araw pa lang dito si Linwan. Bakit ganyan kakabiyas? Bukas ng umaga, paalisin mo siya. Huwag mo nang pabalikin sa bahay ng mga Su. Wanwan. Pasensya na. Nakita mo ang nakakahiyang eksenang ito. Mula ngayon, wala nang mananakit sa iyo sa pamilya Su. At itong parte at yung area, ayusin mo mamaya. Pa, sina Tito Lee at Tita Wang. Gusto ko silang ilagay sa tabi ng head table natin. Tulungan naman tayo nila noon. Sige, ikaw ang masusunod. Araw mo ngayon. Basta masaya ka. At itong parte at. Boss Su, MS, sabi ng guard sa gate. Nakita ra si MS Suyaw at si Wang Yao na nagpapalipat-lipat sa labas. Okay lang. Kung pupunta sila, hayaan mo. Ngayon, iba na ako. Papalakasin ko ang security para hindi masira ang araw mo. Huwag na, pa. Hindi natin maiwasan. Tamang pagkakataon ito. Para malaman ng lahat kung sino ang tunay na Suheres. Yao, bukas, tulungan mo talaga ako. Palayasin lang si Linwan. Magiging kalahati sa'yo ang ari-arian ng pamilya Su sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, naayos ko na lahat. Gagawin kong masisira ang reputasyon ni Linwan. Ang ganda, alam kong maasahan ka. Kapag nakabalik na ako sa pamilya Su, magpapakasal ako sa'yo. Mga kasama. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa pagbabalik ng aking anak na si Linwan. Sa loob ng 18 taon, wala ako sa tabi niya. Sa hinaharap, gagawin kong lahat para mabayaran ko siya. Mabuti. Salamat sa inyong lahat ngayon. Su Zhenhai, hindi mo siya pwedeng kilalanin. Isang maloloko siya. Noon, gumawa siya ng sariling plano. Bumalik siya sa probinsya. Ngayon, bumalik siya sa pamilya Su. Para lang makuha ang pera ng pamilya Su. Sino ba ito? Napakawalang galang. Ito ang pamilya Su. Pekeng anak na pinakain ng 18 taon. Suyaw. Hindi ito lugar para magwala ka. Umalis ka na. May ebidensya kami. Ito ang pinirmahan noon ni Linwan.
kusang pagtalikod sa pagkakakilanlan sa pamilya Su. Nandito pa ang kanyang fingerprint. Tingnan ninyo. Ito ang patunay. Ayaw niyang bumalik sa pamilya Su. Lang ang lahat ng ginagawa niya ngayon. Alam ko pa, noong bata si Linwan. Nagnakaw siya ng manok sa kapitbahay sa baryo, nanakit pa ng bata. Ganitong klaseng tao, karapat-dapat bang maging anak ng pamilya Su? Ang Linwan na yon, isang tanga lang. Nakakulong sa basement pero gusto pang makipagkita. Nung binuhusan ko siya ng lugaw, sumigaw siya parang pinapatay na baboy. Dapat lang, maghihintay lang ako ng pagkakataon, sasabihin kong nawala na siya, para makalimutan na siya ni tatay. Sa amin na lahat ang ari-arian ng pamilya Su sa hinaharap. Kailan mo ito na-record? Noong nakaraang buwan, nung pinahihirapan mo ako sa basement. Ito ang paglilipat ng pera mo kay Sangma. 50,000 piso. Malinaw na nakasulat dito. Tulong para sirain si Linwan. Gusto niyong basahin ko sa inyo. Kasinungalingan, lahat ito. Ipakita ang kasunduan na nakita namin. Ang papel ng kasunduang ito, ginawa noong nakaraang taon. Peke rin ang fingerprint, hindi galing 18 taon na ang nakalipas. Hindi ganito, tatay. Maniwala ka sa akin, nilagay niya ako sa alanganin. Nilagay sa alanganin. Sige, sabihin mo, bakit mo kasabwat si Wang Yao? Sa pagkulong kay Wanwan sa basement. Bakit mo binuhusan ng mainit na lugaw ang mukha niya, sinira mo ang kanyang itsura? Pinatawad na kita dati. Pero hindi ko inaasahan ganyan kakatigas ang ulo, wala kang konsensya. Tingnan ninyo, ito ang hindi sinasadya na sinasabi ng kapatid kong ito. Ito ang pag-aalaga sa akin, ang mabuting kapatid niya. Tingnan ninyong mabuti, ito ang aking mabuting kapatid. Ang hindi sinasadya na sinasabi niya, ito ang Pag-aalaga sa akin, ang mabuting kapatid niya. Ito. Lahat ng ito, utos ni Suyaw. Siya ang nag-utos na kulungin si Linwan. Malulugi na ang pamilya ko. Wala akong magawa. Kasinungalingan. Ikaw ang sakim. Ikaw mismo nagsabi, kusang loob mong gagawin lahat ito para sa akin. Ikaw na babae. Mga tao, hawakan ninyo sila, huwag ninyong dungisan ang lugar na ito. Suyaw, Akala mo ba, paghahanap mo ng kasabwat, paggawa ng peking ebidensya, ay makakapigil sa pag-uwi ko? sasabihin ko sa iyo, nagkamali ka, ang ako ngayon. Ay hindi na ang probinsya ng madaling apihin. Nang ikulong mo ako sa basement, hindi kita sinisi nang buhusan mo ako ng mainit na lugaw. Hindi kita kinamuhian pero ngayon hindi ka nagsisisi. At gusto mo pang sirain ang aking pagbabalik, anong karapatan mo? Ikaw ang Yao, tumulong sa kasamaan ni Suyaw. Kumuha ng hindi dapat kunin, oras na para harapin ang bunga. Tito Zhao, ibigay mo sa pulisya ang ebidensya ng pagtanggap ni Wang Yao ng suhol. At pagtulong kay Suyaw sa iligal na pagkakulong. Opo. Wanwan, tama ang ginawa mo. Pasensya na kayo sa pangyayari. Pero ngayon ay ang pagbabalik ni Wanwan. Sana'y patuloy niyo siyang pagpalain. Mabuti. Ginoong Su, Gininglin, napakagandang anak ninyo. Napakaswerte ninyo. Dalhin niyo sila palabas. Opo, inosente ako. Suyaw, ikaw ang may kasalanan. Wanwan. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na panganay na dalaga ng pamilyang Su. Lahat sa pamilyang Su sa'yo. Inihahayag ko sa lahat. Ang Su Corporation ay ipapamahala na kay Su Wanwan. Papa, sa hinaharap, alagaan ko kayong mabuti. At pamamahalaan ko ng maayos ang buong pamilyang Su. Binibini Lin, binabati kita. Panatilihin natin ang ugnayan sa hinaharap. 18 taon ng paglilipat-lipat at paghihirap. Ngayon, sa wakas, nakuha ko na ang lahat ng nararapat sa akin.